Amen. Magandang umaga. Minsan pa po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat po sa panibagong umaga. Sabi nga himagising ka pa lang ay isang malaking pasasalamat na sa Panginoon. Amen. Sapagat, once again, God gave us another chance. Amen. Na kung ano ang dapat natin gawin, magawa natin yung dapat natin gawin para sa kapurihan ng Panginoon. So, salamat po muli. Kamusta na po ang bawat isa sa atin? Amen. So, salamat po sa bawat araw na provision ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa lahat ng mga tinuturo niya. Kamusta na po tayo? Yung ating buhay? Amen. Kamusta na po ang ating spiritual na buhay? Kamusta na po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid? Amen. Amen po ba? Parang ilan lang. Amen po ba? Maayos po ba? Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Alam niyo po, napakahalaga nitong message po na ito na itinuturo sa atin ngayong umaga. Sapagkat makikita natin. Kasi habang binubulay-bulay kasi, somehow, ito nga talaga yung nagiging konsepto ng marami. Amen? Bakit maraming hindi lumalago? Bakit marami ang hindi nababalyo ang salita ng Panginoon? Bakit parang nababaliwala? Amen? Bakit parang hindi nai-enjoy ang salita ng Panginoon? Na-enjoy niyo po ba ang salita ng Panginoon? Amen? Amen? Napakahalaga ng salita ng Diyos. Pag talagang naintindihan natin, without God's Word, talagang napakahirap ng buhay. Mapapasama tayo doon sa mga walang ginawa kundi mag-alala. Amen? Yung ating concentration, hindi niyo ba namamalayan? Alam niyo po, minsan hindi natin nakikita yon that the Word of God is working sa atin. Na dumaan ang pandemya, matindi po ang pandemya. Kaya nga po maraming talagang na-stress. Amen? Nakita natin, malakas ang COVID, pero mas malakas pala yung worry. Dahil sa worry. Bakit nagpo-worry? Sinasabi ng salita ng Diyos, do not worry about anything. Sa halip, manalangin ka lang na may pasasalamat. Amen? Bilang mga mananampalataya, tinuturo sa atin yon. At hindi natin namamalayan na tayo po ay somehow, hindi pa man ganun katindi yung ating talagang lubusan kung papaano maraming hindi pa talaga ng mga mananampalataya ngayon sa panahon natin na talagang binabalyo ang salita ng Diyos. They read. Pwede naman kasing basahin. Pero iba yung nagre-rema, iba yung nagiging gabay mo, iba yung pinapanghawakan, tinatayuan, at pinapamuhay mo yung salita ng Diyos. Amen? Para maganap yun, meron siyang itinuturo. Kaya alam ko po, this message, it will encourage us to value God's Word. Amen. Mahalaga po ba ang salita ng Panginoon? Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagtagumpay sa pandemyang ito, amen, at itong message na ito ay patuloy na magbibigay sa atin ng pangunawa, ng tayo po ay matuto, amen, maunawaan natin gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen. Laging tinuturo ng Diyos yun sa kanyang salita. Apart from me, you can do nothing. Where the Word of God is, the presence of God is there. Kung nasaan ang salita ng Diyos, nandun ang presensya ng Diyos. Napakahalaga no na tayo po'y nasa side natin ng ating Panginoon. It's a mark of victory sa ating mga buhay. Kaya ngayong umaga, be excited. Kapatid, isa pa, palapakan natin si Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Let's prepare our hearts, kapatid. And let's enjoy the Word of God today. Amen. And let's value God's Word. Let's have concentration and focus. Amen. Paniwalaan mo. Yun yung isang talagang sinasabi ko. When we say value God's Word, paniwalaan mo. Kasi kung napabasa, binubulay pero hindi pinapaniwalaan, yun ang sabi ng Bible eh. Tulad nila, sabi ng Hebrews, napakinggan natin ang salita ng Diyos. Napakinggan nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila napakinabangan. Tatandaan po natin. Bakit? Dahil hindi nila pinaniwalaan. When we say value God's Word, paniwalaan mo ang salita ng Diyos. I-apply mo. Pag pinaniwalaan mo kasi, you can apply it. Amen? You will be encouraged to stand on it. Amen? Sa dami at matinding sitwasyon sa ating buhay, sa pinagdaraanan natin sa buhay, if you value God's Word, amen, makikita natin, kapatid, yan po ang magpapala sa atin. There is a great benefits sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Also, that is medicine. Amen? Na yan ang pinakamahusay na gamot. Amen? The Word of God. Amen? Kasi ang vaccine, gamot eh. Amen? Ang Word of God is medicine. Amen? Kaya ngayong umaga, let all our sickness be healed. Amen? Pagalingin ni Lord ang lahat ng sickness sa pamagitan ng pakikinig at pagpapahalaga ng kanyang salita. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Diyos. The Holy One, God. Hallelujah. We give you praise, O God. We give you glory and honor. Ito po yung text natin, kapatid.
in the books of Psalms, chapter 19, verse 7 to 11. Let's read it. Ito po ang sabi, kapatid, ng Psalms 19. Napakaganda po nitong words na ito, especially as a believers of Jesus Christ. It's about God's Word, kapatid. Sabi ng verse 7, the law of the Lord is perfect. Sabayan nyo nga ako doon, sabihin po natin, 1, 2, 3. The law of the Lord is perfect. Wow, amen. Converting the soul, the testimony of the Lord is sure. Making wise the simple. The statutes of the Lord are right. Rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure. Enlightening the eyes. Verse 9 and 10 and 11. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold. Yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. And last verse, hanggang 10 lang pala. Palakpakan po natin si Lord, kapatid. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory and honor. We exalt you, Jesus. We exalt you, Father God. Minsan pa, prepare our hearts, Panginoon. Pagpalain nyo kaming muli. Salamat po sa salitang ito, Panginoon. Na sa rami ng taon, sa maraming araw, binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na bigyang pansin, minsan pa, bulay-bulayin itong mensahe na ito na ibinigay mo sa amin. Ito po ay naniniwala ako, Panginoon, na magbibigay ng great changes, great reward and blessing sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya paunawa niyo po sa amin ang mensaheng ito. Let your Holy Spirit move and work in the midst of us. Once again, we ask for your divine intervention, O God, sa aming pong kalagitnaan. With your press manifestation of power in the midst of us. We ask for your mercy and grace, Lord. Help us with your Holy Spirit to understand your words. Magrema po ang iyong mga salita sa amin, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, pamagitan ng iyong salita. And let your word today, once again, be a medicine sa aming buhay, physical at spiritual. Sa pangalan ni Jesus, siyasatin mo kami ngayong umaga. If there is something wrong in our lives, O God, take away everything that not pleasing before you. Hawiin mo rin ang lahat ng karamdaman. Salamat po, pagpala, ibuhos mo, O Diyos, ang pagpapala, Panginoon. Pour out your Spirit, pour out your glory, pour out your blessing. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say, Amen, Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Magandang umaga po muli sa bawat isa, kapatid. So, Jay, hanggang 10 lang yon. Ay, 11 pala. Moreover by them, your servant is warned, and in keeping them, there is a great reward. Amen. So, ano po ba ang tinuturo ngayong umaga? Amen. So, ito po ay minsan pa mabibigyan natin pansin. Amen. Kasi mahalaga ang ito. Ano ba yan? Ayan. Yan po yung ating subject ngayong umaga. Hindi lang basta God's Word, but God's true Word. Amen. Kasi, bakit po yan ang nailagay? Amen. Yan po ang nailagay sa ating puso. God's true Word. Yung totoong salita ng Diyos. Kasi may mga religious group na hindi ginagamit ang salita, ang tunay na salita ng Diyos. Amen. May mga sa pagbabahagi, amen, hindi lahat ay talaga nakabase sa salita ng Diyos. Kung nakikita natin, somehow there is more on good vibes. Alam niyo yung words na good vibes? Amen. Parang masisiyahan ka eh. Good vibes eh. Pampaganda ng araw. Amen. Pero yung hindi siya nakabase sa katotohanan. Amen. Kaya ngayong umaga, ito yung binigay ni Lord Kaapa. Iyan po yung ating subject. Not only God's Word, but God's true Word. Amen. Yung totoong salita ng Diyos. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Amen. Ano po ba ang masasabi ninyo sa salita ng Diyos? Sa totoong salita ng Diyos sa inyong buhay. Amen. Amen. Alam ba natin kung ano yung totoong salita ng Diyos? Amen? Ngayong umaga, maunawaan natin, ipinauunawa po sa atin yan, yung ngayong umaga. Amen? Pag sinabi natin God's true word o salita ng Diyos, tunay na salita ng Diyos, kapatid, ano ba yung, sabi nga what is in God's true word? Ano bang meron doon sa salita ng Diyos? Amen? Pag sinabi natin salita ng Diyos, God's word, God's true word, amen?
Dapat God's word lang yan eh. Pero nilalagay sa heart ko, God's true word. The Lord, God remind us doon sa mga nakikita na ngayon. Maraming, parang word of God eh. Pero the truth is good vibes lang. Lalo tayo, di ba? Ang ano natin ay minsan, ganun ang ano natin eh, na iba yung may pampagana, iba yung pinaganda mo araw, yung word na good vibes. So, ngayong umaga, yan po yung subject natin. Ano bang meron sa God's true word, sa totoong salita ng Diyos? Ano bang meron? Amen? Tingnan natin kung anong meron sa tunay na salita. Yan po yung subject natin na God's true word. At ano bang meron sa salita ng Diyos? What is in God's true word? Anong meron sa tunay na salita ng Diyos? Ayan. Of course, makikita natin yan. Ayan. Ayan. May instruction. Pag sinabing salita ng Diyos, tandaan po natin yan. Mostly, yan talaga yung nagiging kaisipan ng marami. Instruction. Instruction, ano pa? Decrease. Ayan. Amen? Instruction, decrease, kapatid. Ano pa ba? Amen? Ayan. Commandments. Ayan. Pag sinabing totoong salita ng Diyos, God's true word, yun. Anong meron? Instruction. Amen? Pag sinabing instruction, yung mga tagubilin, no? Mga direction, yung dinidictate. Ito yung may tinuturo sa atin. Pag sinabing decrease, mga order. Amen? Yan yung mga order ni Lord. Ayan. Pag sinabing, or decision. Tandaan natin yan. Pag sinabing God's true word, yan po yan. Instruction, decrease, kapatid. Makikita natin patungkol yan sa mga pagpapasya sa buhay. Kaya maraming sira ang buhay, mali ang pasya. Amen? So, ang salita ng Diyos, mayroon siyang instruction, may decrease siya. So, napakahalaga ng God's true word, yung totoong salita ng Diyos. Not only good vibes. Amen? Kasi hindi natin namamalayan puro good vibes na lang pala. Pero ano ba talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos? Gaano ba kahalaga ang totoong salita ng Diyos sa buhay ng tao? Ano ba talaga yung totoong salita ng Diyos? Anong meron sa totoong salita ng Diyos? Yan, ilan lang po yan sa mga pangunahing makikita natin. Instruction, decrease, and commandments, mga utos ng Panginoon. Amen? So, pag sinabi nating instruction, decrease, commandments, yan pala ang tunay na salita ng Diyos. Madalas, ano po ang nagiging kaisipan? Ano po nakikita ninyo na nagiging kaisipan ng tao, nagiging konsepto ng tao? When we say God's true word, amen, there is instruction, there is decrease, there is command or commandments. Amen? So, ano po tinuturo niyan sa atin? Sabi diyan, kapatid, pag sinabing ganyan, ito po ang pumapasok diyan. Ayan. Rules. Pag sinabing instruction, salita ng Diyos, instruction, decrease, commandments, it means rules. Ayan. So pag sinabing rules, ayan, sabi doon, mga regulation, control, govern, yun. Ayan po ang nagiging kaisipan ng tao. Nagiging kaisipan ng tao. Ngayon, pag sinabing rules, diba? Kaya ngayon, hindi niya napapansin, ang hirap nga mag-born again, ang hirap maging Kristiyano. Ang daming bawal, yun. Ang daming instruction, decrease, ang daming command, ang daming rules and regulations. Diba? Ganun ang nagiging konsepto ng tao. Amen? Kaya mas gusto ng tao ngayon, yung mga... Doon ko nakikita yung pumapasok yung madalas na good vibes na lang. Walang biyaya sa good vibes. But the Word of God, sabi nga, ngayon pa lang, there is a great reward. Amen? Sabi nga ng Bible, alamin ninyo yung katotohanan. Amen? Kaya nga ito po yung ginagawa natin. Ito po yung binigay ni Lord. Bago tayo umusad, kapatid, huwag mong kakalimutan about God's true word. Yung totoong salita ng Diyos, kapatid, there is instruction and decrees and commandments, kapatid. Amen? So ano po yung nagiging konsepto ng marami? Dahil rules, amen? Kaya tayo mismo, mga mananampalataya, pag sinabing rules, amen? Be careful tayo dun sa pag-share. Hindi maging mabigat sa kanila.
Amen? Kasi marami, pag sinabing rules, ito po ang nararanasan. Pag sinabing rules, keep us from having fun. Parang inaalis niya yung hindi ka na magiging masaya. Yun po nagiging konsepto pagdating sa salita ng Diyos. Puro rules yan. Ang daming rules, ang daming bawal. Ayun. Kaya ngayon, yan po nagiging konsepto niyan. Keep us from, ayan, having fun, kapatid. Kumbaga, inaalis yung ating kagalakan. Amen? Hindi ka na magiging masaya. Amen? So yung tanong ngayon dyan, is it right na dahil po dito sa itong salita ng Diyos, kapatid, there is an instruction, decrees, and commandment. It's about rules, kapatid. Tama po ba ito? Amen? Na yan po ba ang dulot ng salita ng Diyos? Ng totoong salita ng Diyos. Keep us from having fun. Amen? Amen? Parang pipigilan kanyang magiging masaya. Parang hindi nasasaya ang buhay mo. Amen? Amen? Keep us from having fun. Yan po ang nagiging Ngayon, ang tanong, yan ba ay tama? Yan ba ay totoo? Is it true? Amen? Yung salita ba ng Diyos ay parang nag-alis ng kagalakan sa iyo? Parang inalis ay yung kagalakan sa iyong buhay? Di ba? Kasi ganun eh. Di ba? Ang hirap naman, ang daming rules. Di ba? Yun ang nun eh. Yan ang nun eh. Parang may gusto siyang gawin eh. Parang may gusto niya magdiwang eh. Pero parang ganun ang dating sa salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, kapatid, pag sinabing rules, yun po yung tinuturo sa atin. When we think instruction, decrees, and commandments, yun po nagiging nangyayari. We often think of rules. Yun kagad ang iniisip. Kadalasan iniisip of rules that keep us from having fun. Di ba? Kaya meron ganun, ako, ayan na naman si pastor. O ayan na naman si ako, tuturuan na naman tayo niyan. Yung parang ang pakiramdam minsan ganon. Hindi man sa atin, but ito po general yung ating pinag-uusapan. Sa panahon ngayon, marami pa rin hindi nababalyo ang salita ng Diyos. Kasi pag ganito ang ating magiging konsepto, na yung God's true word, yung totoong salita ng Diyos, naglalaman niya ng instruction, decrees, commandment, ibig sabihin, ang daming rules. Ang hirap pag maraming bawal, parang yun ang nagiging konsepto ng marami pagdating sa Word of God. Kaya nga, tanong ko kanina, it is right? Is it right? It is true? It's a big no. Hindi siya totoo. Amen. Pag inunawa natin maigi, kaya napakahalaga nitong words na ito. Excited ako na minsan pang pagbulay-bulayan natin patungkol sa God's true word, sa totoong salita ng Diyos. Hindi ito good vibes. Ang totoong salita ng Diyos, not only for good vibes. Naglalaman siya, yes, there is instruction, decrees, and commandments. Pero, yes, there is a rules. It is a rules, but hindi po ito totoo na mag-aalis ng ating kasiyahan. Amen? Kumbaga, the truth is kabaliktaran. Kabaliktaran ang itinuturo. So ano po ba ang sabi diyan, kapatid, today here we see the opposite. Amen? Amen? Na makikita natin kasi baka may impluwensyang ganun sa atin. Amen? Na ang salita ng Diyos puro rules yan. That keeps us from having fun. Parang aalisin niya yung kasiyahan mo. Kaya maraming nabibigatan. Amen? Pero ngayong umaga, kapatid, ito po yung tinuturo sa atin. Makita natin ngayon sa pag-aaral natin, the opposite. Ano ba talaga ang God's true word? Ano ba talaga yung salita ng Diyos? Amen? Bagamat yan ay may mga instruction, may decrees, kapatid. Amen? Naglalaman ng pagtuturo ng Panginoon, para sa mga pagpapasya, sa mga desisyon, may mga instruction, mga tagubilin, at may inuutos si Lord. Amen? Na kung isang salita, it's about rules, kapatid. Pero ito po ay, it's not true. Naaalisin niya yung kagalakan natin. Kaya ngayon, isi-share natin, unawain natin ngayong umaga, maunawaan natin yung opposite nito, kapatid. Ang kabaliktaran
ng sinasabi o natutunan na naging impluensya sa marami. Kaya hanggang ngayon, nasa end times na marami pang hindi nag-i-enjoy sa Word of God. Amen? Gaano ba katagal gaano natin bulay-bulay ang salita ng Diyos? Gaano kaimportante ang salita ng Diyos? Kasi pag naintindihan natin yung katotohanan, yung totoong salita ng Diyos, kapatid, hindi siya mag-aalis ng iyong kagalakan, hindi siya magpapabigat sa iyong buhay, hindi niya pahihirapan ang ating buhay. Amen? Hindi magiging magulo ang ating buhay. Napakahalaga ng salita ng Diyos. We need to, sabi nga, know the truth of God's Word. Know the truth. Alamin natin yung katotohanan. Amen? Ito po yung, mayroon tayong verse dyan, sabi ng verse, ayan, John 8:32, and all of you shall know the truth. Ayan. And all of you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ayan. Amen? Ang katotohanan na yan, magpapalaya sa atin. Kaya we need to know the truth. Alamin natin ang katotohanan, yung totoong salita ng Diyos, kasi yun ang magpapalaya sa atin. Yun ang nagpapalaya sa isang tao. Amen? Sa pagkagapo sa kasalanan, sa mabigat, sa maling buhay. Amen? Sa pagiging alipin ng kasalanan, yun. Siya ang nagpapalaya sa atin. So we need to continually know the truth. Amen? Alamin natin ang katotohanan. Amen? At napakahalaga ng kanyang itinuturo sa atin ngayong umaga. Amen? So know the truth, kapatid. At yan din yung isi-share natin. Kasi marami ngayon na talagang they are not happy. Amen? Sa pag-meditate ng Word of God. O somehow they don't give time sa salita ng Panginoon. Kasi pag alam mo yung katotohanan ng salita ng Panginoon, in spite of hirap at pagod mo, you will meditate the Word of God. Kasi hindi siya mag-aalis ng kagalakan, magbibigay siya ng kagalakan sa iyo. Magpapasaya ng iyong buhay. Amen? Merong itinuturo ang salita na ang totoong salita ng Diyos, talagang pagpapaalis sa buhay ng isang tao. Kaya napakahalagang yun. Give time to meditate the Word of God. Value God's Word, yun ang ibig sabihin. Paniwalaan mo salita ng Diyos. If you value God's Word, you will read, meditate, and you will apply it into our lives. Amen? At makita natin, hindi siya nag-aalis ng ating kagalakan. Amen? If we know the truth of God's Word, nakikita natin lahat ng tinuturo ng Panginoon. Itatama niya yung ating karakter Itatama niya yung ating buhay. Na marami sa atin, dahil sa dami ng problema, nawawala yung ating kagalakan. If we know the truth, sabi nga ni Lord, do not worry about anything. Instead, kaya nga pagkulang salita ng Diyos, mapapamali tayo ng mga response dun sa mga sitwasyon, sa mga troubles, trials, napapamali. Pagkulang sa salita ng Diyos. Pagkulang sa kaalaman ng salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, yan po ang napakahalaga. Sabi ko, bilang pastor, isa siguro sa pinakamahalaga na gusto kong ma-share, ito. Kasi yan talaga ang buhay natin. We need to share the word of the gospel. Amen. Not only about salvation, but yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Especially the true word of God. Kasi marami ngayon, hindi na totoong salita. Good vibes na lang ang mga sinasabi. But asamin natin na malaman natin ang katotohanan, yung totoong salita ng Diyos. Very important yun sa buhay. Kasi nagsasabing salita, it is a medicine. Kaya kung titingnan natin ngayon, di ba? Maraming naghahangad ngayon. Kahit may takot, nagpapabaksin na kasi gamot. That the Word of God is vaccine. Medicine. Amen? Hindi lang niya ginagamot ang physical, even your soul. Yung spiritual mo. Amen? Mentally, morally. Amen? Makita natin kung gaano siya kahusay na medicine. Amen? Kaya napakahalaga ng salita ng Panginoon. And ito po yung ating tema ngayong umaga. God's true word is perfect. Amen? So ang totoong salita ng Diyos is perfect. So dapat makita natin yun. Amen? Kaya pag perfect yan, ano ibig sabihin ng perfect? Hindi siya kulang. Amen? Pag kulang, you will not be satisfied. Di ba? Pag kulang, hindi ka masasatisfied Amen? Kapag kulang ang isang bagay, hindi tayo masasatisfied. Amen? So ang totoong salita ng Diyos, bakit kailangan siyang alamin at dapat makita natin kung ano ang pagdamang pagkaunawa. Amen? The true word of God is perfect. Amen? Walang kulang. Kasi pag kulang, talagang maraming problema. You will not be satisfied. No? Hindi ka magiging masaya. Amen?
Di ba? Kaya nga, ang totoong Word of God, yun, talagang it gives joy sa buhay natin. Kaya talagang gaganahan ka kahit pagod ka, hindi magiging balakid ang anumang pagod mo sa buhay. You will meditate the Word of God. Amen. Kasi that is perfect. Amen. Kulang ang buhay mo pagka wala yung totoong salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hindi natin mai-enjoy. Amen. Hindi tayo, yun yung unang word, hindi tayo masasatisfied. Hindi magiging lubos ang ating kaligayahan kapag wala yung Word of God sa buhay ng bawat isa sa atin. So we as a believers, nandun na tayo eh. Mahalaga po yung pananampalataya sa Panginoon. Ba't habang buhay tayo, hindi biro ang mundo. Talagang napakagulo ng mundo. Napakahirap sa mundong ito. Si Lord nagbigay ng kanyang totoong salita. And His Word is perfect. Amen. Siya po ang nagpe-perfect sa atin. Kaya kahit anong gawin mo, without God's Word, makikita, may kakulangan. That is God's Word. Amen. Hindi mo mapipil yung contentment, yung being complete. Kulang pag wala ang salita ng Diyos. So napakahirap kumilos ng kulang. Di ba? Pag nagluto ka lang, kulang-kulang, alam mo, hindi sasarap eh. Ang buhay hindi sasarap eh. Pag kulang. Kaya ang salita ng Diyos, hindi lamang siya nagbibigay ng satisfaction, kaligayahan, nagpapasarap siya ng buhay, nagpapaganda siya ng buhay. Because God's true word, yung totoong salita ng Diyos is perfect. Yan. Walang kakulangan, no? That is perfect. And ito po yung ating, sabi nga diyan kapatid, our scripture, yung binasa natin kanina, Psalms chapter 19, yan po yung scripture natin, verse 7 to 11. It's about God's true word. Sinasabi niya yung totoong salita ng Diyos. At makikita mo doon, the true word of God is perfect. At ito yung sinasabi. Ngayong umaga, yung isa sa mga sinasabi ng scripture na binasa natin, kapatid, at about the nature of God's word. About the nature of God's true word. Ano ba yung nature ng salita ng Panginoon? Amen? Anong klase ba yung salita ng Panginoon? Ano ba yung uri ng salita ng Panginoon? We can say that is perfect. God's word is perfect. Perfect siya para sa buhay natin. Amen? Kailangan siya sa buhay, ibig sabihin. Kasi wala sa mundong ito. Amen? Amen? Kaya talagang pag wala ang Word of God, talagang masisira ang buhay. Kasi kulang eh. Pupunuan mo yun at mapupunta yun sa maraming bagay. Amen? Kaya ang salita ng Diyos napakahalaga. Amen? Sa buhay ng bawat isa. Amen? So our scriptures speak of the nature, the benefits, yan po yung tinuturo ngayong umaga, and about the value of God's Word. Yung kahalagahan ng salita ng Diyos, ang benepisyo ng salita ng totoong salita ng Diyos, at yung karakter, nature, yung uri ng salita ng Diyos, yan po ang tinuturo ngayong umaga sa ating scripture. At yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Ito po yung ating, para makita natin yung pagiging perpekto ng salita ng Diyos. Amen? I pray that it will encourage us from now on to value God's word truly. Mapahalagahan natin. Pwede tayong magkulang at hindi makapagbigay ng oras sa maraming bagay sa buhay, pero sa salita ng Diyos. If you know the truth, talagang you will meditate it. Talagang ibabalyo mo siya. You will give time kahit gaano katindi ang trouble. Amen? Lalo na sa panahon ng trouble, if you know the truth of God's word. Kaya ito pong ating pag-aaral patungkol sa totoong salita ng Diyos about the nature, the benefits, the value, the instruction, the decrees, the commandments, mga itinuturo niya sa pagpapasya, yun ang mga nilalaman niya eh. Amen? Marami siyang rules, but hindi para mag-alis ng kagalakan at kasiyahan sa buhay, but it will give us satisfaction, completeness sa buhay ng bawat isa sa atin. Without God's word, we are not complete. Yun po yung tinuturo niya. Pero kung babalikan nga natin sa John, tingnan niyo po yun. Pag bumalik tayo sa John, John chapter 1 verse 1. Diba? Ano pong tinuturo doon? Ang salita ng Diyos. Sa pasimula pa naroon ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kasama ng Diyos at ang salita sa pasimula naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawan tao. The Word of God itself is our Lord Jesus Christ. Amen?
na tinuturo ng salita ng Diyos na dito makikita natin ngayon pa lang. Truly, kapatid, amen? Hindi siya mag-aalis ng kagalakan ang salita ng Diyos. Yes, there is a rules. Amen? Na hindi natin alam kung paano nakapasok yan. Kasi marami, ang hirap kasi sa born again, ang hirap kasi ang dami kasing rules. Parang ganun ang maririnig natin. So yun, I really believe, ang tawag ko dyan, padas. Yun? Padala ni Judas. Pakalat yun na marami na-influensahan ng gano'n. Kaya marami hirap at bigat na bigat pagdating sa pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. But nakikita natin may instruction. Ayaw ng diablo na matutunan natin ang totoong salita ng Diyos. Kasi ang totoong salita ng Diyos, complete, perfect. Amen? Perfect sa lahat ng pangangailangan mo. We have so many needs sa buhay. Mentally, morally, emotionally, physically, ang dami. Even the future, ang dami natin pangangailangan. In the Word of God is perfect para sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Amen? Kaya po let's value God's Word sa buhay na yun. Pag yan ang binalyo natin, sabi nga doon kanina, ngayon pa lang, there is a great reward sa buhay mo. Amen? Palapakan po natin si Lord sa bagay na yan, kapatid. Amen? Ito po ang bibigyan diin natin ngayong umaga patungkol sa God's true word, sa tunay na salita ng Diyos. Kung gaano siya kahalaga. Amen? At ito pong, I really believe, ito pong 5 facet of God's true word ay mag-i-explain sa atin that truly God's word is perfect. Amen? Ito po ay 5 bagay, kapatid. Amen? At dito sa 5 bagay na ito, base po doon sa ating scripture kanina na binasa natin, doon po nanggaling itong the 5 facet of the law. When we say facet, kapatid, ano ba ibig sabihin ng facet? Ibig sabihin, 5 parts, 5 elements ng salita ng Diyos. Kaya pag sinabi mo, minsan naguguluhan ano ba talaga? Ayun. So ngayong umaga, i-explain natin yon na merong 5 facet ang salita ng Diyos. Meron siyang 5 aspeto. Ayan. There is a 5 aspect ng salita ng Panginoon. There is a 5 angle. Ayan. There is 5 side. Ayan. There is 5 appearance ang salita ng Diyos, ang totoong salita ng Diyos. Meron siyang 5 character, meron siyang 5 interpretation. Yan. Yan po ibig sabihin ng facet. There is 5 facet of God's true word, kapatid. Amen? Ito po yung number 1 facet ng salita ng Diyos, kapatid. Pag sinabing true word of God, kapatid, ito yung number 1 facet niya, aspeto niya. Number 1, yan. Yan ang sinasabi. Doon sa binasa natin kanina, sabi doon, ito po yung in verse 7, sabi diyan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Yan po ang sinasabi. When we say God's true word, the first facet of God's word, yung unang anggulo, yung unang side, yung unang part, appearance, character ng word of God, aspect, the law. Yung law, mabigat na pag narinig ng, di ba? Batas. Pag sinabing batas, naku, maraming hindi sumusunod sa batas. Kaya pag narinig yan. Pero ngayong umaga, unawain natin, ano po ba ibig sabihin pag sinabing ang Word of God, ang totoong salita ng Diyos is the first facet niya, yung unang matutunan natin in verse 7, unang aspeto niya is the law. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Sabi diyan, converting the soul. Ano po ba ibig sabihin ng converting the soul? Transforming the soul. May sabihin, nag-change, nagbabago. Amen? Nagkukonvince. Kaya if you meditate the Word of God, yun, yung totoong salita ng Diyos, you will be convinced. Kasi perfect Di ba? Nakikita natin, pag may nakaramdam, nakita mo yung kulang, you will not be convinced. But the true Word of God, kaya kahit sino pa tayo, maging sino man tayo, kahit gaano ka makasalanan, karumi, if you hear the true Word of God, you will be convinced. Kaya kahit gaano siya katindi sa pagiging adik, mababago talaga isang tao. Kapag narinig niya yung totoong salita ng Diyos. Kasi ang totoong salita ng Diyos, converting the soul. Yan ang tinuturo sa atin. Yan pala ang Word of God, the true Word of God, convicting the soul. Ano po ibig sabihin niyan, kapatid? Ito po ibig sabihin niyan, a general term of God's revealed will. Pag sinabing the law, ayan, pag sinabing the law, a general term of God's revealed will. Ibig sabihin,
Dito po sa Bible, the true word of God, ang tunay na salita ng Diyos, kapatid, ito po ay universal term of God's revealed will. Nahahayag dyan yung kalooban ng Diyos. Kaya pag sinabing God's true word, yung kalooban ng Diyos yan. Hindi kalooban ng tao, kalooban ng Diyos. Ano po ang sabi, kapatid? Which direct a person in a right relationship to Him. So yan po pag sinabing law, hindi siya, kasi ngayon sa atin pag sinabi, lalo sa ang bigat ng batas natin ngayon. Ganun kaagad na nare-relate tayo doon eh. Pero pag-aralan natin yung batas ng Diyos, ito, a general term God's reveal, nahahayag pala doon sa batas na yung kalooban ng Diyos, which direct a person in a right relationship to Him. Nasabi ko nung nakaraan, maraming nang mananampalataya ngayon. Ngayon, isa sa mga nakikita natin problema, anong problema? Na itinanong natin nakaraan. Kumusta yung maayos ba ang relasyon mo sa Panginoon? Yun ang isang, di ba? Maraming mananampalataya ngayon. Meron pag tinanong mo, tinuturo ng salita ng Diyos, dapat maayos ang ating relasyon sa Panginoon. Parang useless ang pagiging mananampalataya pag hindi ayos ang relasyon mo sa Panginoon. So dapat maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Dapat maging ayos ang relasyon mo sa Panginoon. Ngayon, ito na yung kahalagahan ng Word of God. Without God's true Word, the law, kapatid, walang magdadirect sa person sa tamang relasyon sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, pagka hindi mo binalyo ang salita ng Diyos, hindi talaga tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng right relationship before God. Aanhin mo pananampalataya na hindi right ang relationship. Amen? At makikita natin yung halimbawa niyan sa bahay lang. Pag hindi ayos ang relationship, no, nakita natin, mabigat. Di ba? Mabigat. Mabigat ang buhay. It kills joy. Walang saya. Walang blessing. Nakikita natin yan sa bahay. Kaya hindi biro ang napakahalaga ng salita na yun. That's why God's true word is perfect. Kasi siya lang po ang magbibigay sa atin ng, kaya sa bawat isa sa atin, let's continue value God's word. Meditate. Kahit pagod ka, kasi siya ang magdadirect sa iyo para magkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon. Pag binaliwala mo yan, sira relasyon mo. Kaya sa hindi nagbabalyo, hindi alam ang kahalagahan ng salita ng Diyos, yung sira ang relasyon sa Panginoon. At yun yung isang bagay na wag mong hayaang mangyari. Masira yung relasyon sa Panginoon. Amen? Sa mundong ito, iba. Sa mundong ito, minsan kahit sa loob ng church, nakakalungkot man, pero nangyayari, may politika talaga. May politika eh. Kaya pag napakahalagang alam mo salita ng Diyos eh. Amen? Napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? Kasi may mga tao sa mundong ito, may mga tao na disgusto sa iyo. Amen? Merong ganun eh, yung hindi ka tanggap. Pero tanggap ka ng Diyos. Very important na alam mo salita ng Diyos. Yan. Ang salita ng Diyos napakahalaga. Amen. Yung magko-comfort sa iyo eh. Pinapatibay niya relasyon mo. Kasi maraming sitwasyon sa mundong ito na sisirain. Amen. Talagang minsan ang politika ay talagang yung political na takbuhan, nangyayari yan. Kahit sa pamilya, minsan ganon. Kaya napakahalaga na itong salita ng Diyos, individually, mabalyo natin ngayon. The Word of God, the God's true Word is perfect. At ito yung 5 facet of God's Word, yung 5 mukha ng salita, 5 appearance, yung 5 aspect ng salita ng Diyos. The first is the law. Nang ibig sabihin, a general term, God's revealed will. Diyan nahayag sa law na yan, sa salita ng Diyos na yan, sa Biblia na yan, nahayag ang kalooban ng Diyos, which direct a person in a right relationship. Kaya po, if God wants us to have a right relationship, kasi pag nandun ang right relationship, nandun ang biyaya. Amen? Nandoon ang kapayapaan, nandun ang lahat eh. Kaya napakahalaga niyan. Kaya pag sira ang relasyon sa Panginoon, napakahirap. Kaya nga, tayong mga mananampalataya na may relasyon sa Panginoon, sabi, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya kasi malaking problema dahil
may relasyon at walang relasyon sa Diyos, magkakaroon ng trouble yun. Hindi pwedeng magsama ang dilim at liwanag. Kaya isa yun sa makikita natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. So ito po ang tinuturo. So ang Word of God is perfect. The true Word, ang tunay na salita ng Diyos is perfect. At ito yung unang kanyang aspeto, ang kanyang first appearance. A general term of God's revealed will, which direct a person in a relationship to Him. Ito po yung pangalawa. The second facet of God's Word. The first, the law. The second, kapatid, the testimony. According to verse 7b, sabi ng verse na yan, doon pa rin sa text natin kanina, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So ito po ang pag sinabing Word of God, the true Word of God is not only the law but the testimony. So ang Bible, ang Word of God is testimony, testifying, patunay, patutuo. Kaya pag binasa mo yung Bible, that is God's true word, yan ay patutuo. Yan, nandyan ang law, nandyan ang patutuo. Ayan. Sabi diyan, the testimony of the Lord is sure. Ayan. Ang testimony ng Panginoon is sure, making wise the simple. Ano po ibig sabihin niyan, kapatid? Tinuturo sa atin about testimony. Sabi diyan, the testimony, God's true word which testify to His character and will. So ang salita ng Diyos, ang totoong salita ng Diyos ay nagte-testify, nagpapahayag ng kanyang character and will. Ano ibig sabihin nun? Doon pala makikita na natin. Pag binalyo mo talaga ang salita ng Diyos, lalago ka sa pagkakilala sa Panginoon. Malalaman mo kalooban ng Diyos. Kahit hindi na ituturo sa atin kung anong kalooban. If we value truly the true God's word, God's true word, magte-testify yan sa atin ang kanyang karakter. Amen? Maraming mananampalataya hindi kilala ang Diyos. So makikita natin ang kulang nun. Yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen? Hindi sapat na tayo mananampalataya. We need to value God's word. Kasi naglalaman ang salita ng Diyos, the true word of God, the Bible, kapatid, naglalaman yan na, nagtetestify yan ng character and will ng Panginoon. Amen? Sabi po ng 1 John 5:9. Meron ba yan, Jay, no? Ayan. Sabi ng 1 John 5:9, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. Iba po ang pagpapahayag ng Panginoon. The witness of God is greater. For this is, sabi diyan, for this is the witness of God which He has testified of His Son. So yung kanyang pag-testify, kapatid, patungkol sa kanyang anak. Amen? So ano pong tinuturo nito sa atin, kapatid? Yung matutunan natin sa the second facet of God's word is testimony. God's true word which testify to His character and will. Sabi diyan, kapatid, to study of which makes wise. Pag pinag-aralan mo, you will become wise. Amen? Kaya kahit simple ka lang, kahit hindi ka nakapag-aral, kulang ka sa kaalaman, kapag binalyo mo salita ng Diyos, it will make us wise. Kapag pinag-aralan mo. We need to study God's word. We need to study God's true word, kapatid. It will make us wise. Yan ang sinasabi. Kaya pag inunawa natin kung ano ang salita ng Diyos, walang hindi mag-i-enjoy sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen? Kasi hindi lahat ng binabasa natin ay will make us wise. Somehow, magpapahamak pa sa atin. Amen? Maglilihis pa sa atin sa tamang landas. Pero ang salita ng Diyos, God's true word, kapatid, makikita natin yung testimony doon, about God's character and will. Kapag pinag-aralan natin, it will make us wise, kapatid. You will become wise. Amen? Iba ang matalino. Iba ang may alam. Tama po yun. Amen? Pag tinignan natin, mag-iiwas sa iyo sa kapahamakan. Amen? So yun ang salita ng Panginoon. Yan po ang pangalawa. Ito po ang pangatlo. The third facet of God's Word. Ano ba yung pangatlong aspeto? Pangatlong bahagi, elemento, or pangatlong interpretasyon or appearance ng God's true Word, kapatid. Number 3, according to our text, verse 8, anong sabi? Ano yung number 3? The statutes. Ayan, kapatid. Ano po ba ibig sabihin ng the statutes, kapatid? Ibig sabihin, mga ordinance, mga rules or batas, kapatid. According to verse 8, ano po sabi niya? The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Rejoicing the heart.
Ulitin ko po, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Ano po ang tinuturo sa pangatlong appearance, sa pangatlong aspeto ng salita ng Diyos, sa pangatlong bahagi ng salita ng Diyos? Sabi diyan, kapatid, definite rules concerning righteous living. So, makikita natin diyan, yung definite, kapatid, yung malinaw, maliwanag, tiyak na regulasyon. Makikita mo sa Bible, the Word of God. Amen. God's true Word, kapatid, ay naglalaman ng ang pangatlong appearance niyang, kapatid, is the statutes, kapatid. Definite rules concerning righteous living. Nandun yung makikita natin yung malinaw at maliwanag at tiyak na rules, kapatid, regulasyon patungkol sa matuwid na pamumuhay. Amen? Na, sabi diyan, that are joy to the godly. Nagdudulot ng kasiyahan, kagalakan. Amen? Kaya habang binubulay-bulay natin ang salita, ang totoong salita ng Diyos, yun po yun, kapatid. Tayo po ay natututunan natin yung righteous living. At tayo po ay, yun, that are joy to the godly. Amen? Kaya hindi magiging malungkot ang buhay. Malungkot ang buhay nang hindi nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pag hindi mo nalaman sa buhay mo, sa buhay na ito, perfect na perfect ang salita ng Diyos. Ang dami niyang itinuturo sa atin. Hindi lamang niya tayo idadirect sa tamang relasyon sa Panginoon, kapatid, but tayo po ay nalalaman natin yung karakter niya. At the same time, it will make us wise. At sabi diyan, joy to the godly. Nakita niyo yung pinoproduce, yung nagiging resulta. If we know the true God's Word, pag alam mo yung totoong salita, you will become wise. Amen? You will become, ang sabi doon, kapatid, you will have, it will direct a person in a right relationship. Magkakaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon. Hindi pwedeng walang Word of God at tatama relasyon mo sa Panginoon. No. Kaya napakahalaga as a believer. God gave us His Word. At ito yung layunin niya. Para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya, for us to make wise, kapatid. Amen? Kasi makikilala natin ang Diyos, kapatid, at sa ating pag-aaral ng salita niya, sabi diyan, which makes wise the person, kapatid. And yung pangatlo, the statutes, kapatid, concerning the righteous living, joy to the godly. Yan po ang nagiging resulta. Yan tama. Balikan mo sa lahat ng mga nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, balikan mo yung dati mong buhay, malayong malayo na. Malaki ang pagkakaiba kaysa dati nating buhay. Amen? Ito po yung pang-apat, kapatid. Ayan. The five facets of God's true word. Ito yung panglimang aspeto, appearance. Pag sinabing Bible, the commandments. Ayan. Ano po ba ang tinuturo niyan? Kaya dapat, pag sinabing, the commandments, mabigat yan. Amen? Pag hindi na ituro. Kaya ngayong umaga, tinuturo sa atin, the five aspect, the five angle ng salita ng Diyos. The five character and appearance and interpretation ng salita ng Panginoon. The law, the first is the law, the testimony, and the statutes, and pang-apat, the commandments. Ano po ba ibig sabihin ng pag sinabing the commandments? Sabi diyan, kapatid, sabi ng verse 8b, the commandments of the Lord is pure. Sabi doon sa verse natin, enlightening the eyes. Nagbibigay liwanag sa paningin. Amen? Kaya marami malabo ang paningin, spiritually. Pag kulang tayo sa salita ng Diyos, if we do not value God's Word, kapatid, if we do not meditate the Word of God, kapatid, the Word of God, kapatid, ang isa sa angle, aspeto, appearance ng salita ng Diyos is the commandments. Nang ibig sabihin, sabi diyan, the commandments of the Lord is pure. Amen? Puro yan. Amen? Puro yan. And enlightening the eyes, kapatid. Ano pong tinuturo sa atin about the commandments, kapatid? Sabi diyan, the authoritative source of guiding light for the faithful, ayan, who seek His ways. Yun pong tinuturo sa atin. Amen? The commandments, kapatid, the authoritative source of guiding light for the faithful who seek His ways, kapatid. Siya po ay may kapangyarihan, no, kapatid, na mapagkukunan ng gabay. Ayan, guiding light, gabay na ilaw
Amen? Sa mga tapat na humahanap sa Panginoon o sa humahanap sa daan, sa paraan, sa landas ng Panginoon. Nagbibigay siya ng guiding light sa mga naghahanap sa Kanya. Kaya pag talagang binulay-bulay mo ang salita ng Panginoon mo, it will bring guiding lights, kapatid, sa bawat isa. Sabi nga doon kanina, ano sabi doon sa verse natin kanina? Enlightening the eyes. Amen? Mawawala. Kasi ang ginagawa ng kaaway, pinalalabo ang mga paningin. Kaya maraming hindi nalalaman. Amen? Pero ang tinuturo, if you value God's word, pag binulay-bulay mo yan, pinaniwalaan mo yan, yun ang idudulot sa atin nun. Sabi doon, kapatid, will direct a person in a right relationship with God. Magiging tama relasyon mo sa Panginoon dahil salita ng Diyos na binulay-bulay mo at pinaniwalaan mo. And then, it will make you wise. Kasi ang diablo, mandaraya eh. Amen? Amen? So, hindi ka mapaglalalangan ng diablo kapag alam mo yung salita ng Panginoon. Pangatlo, ay sabi diyan, ito po ay joy to the godly. Nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Magpapasaya ng iyong buhay. Ang salita ng Diyos. At yung pang-apat, it's about commandments. Sabi diyan, it is a guiding light for the faithful who seek His way. Ikaw na naghahanap sa landas ng Panginoon, bulay-bulayin mo at paniwalaan ng salita ng Diyos, yan ay magiging gabay na ilaw mo. Ang hirap pag walang gabay at ilaw. Tayo na sa madilim na mundo. Kaya without God's word, may hirapan tayo, hindi natin ma-enjoy. Amen? Amen? Ano pa kapatid? Meron pa yan. Sabi diyan, according to Acts 18, to open their eyes, ayan po ang salita ng Diyos, in order to turn them from darkness to light. Amen? Amen? Kaya kahit nasa madilim tayo, tayo po ay nilalagay sa liwanag. And from the power of Satan, inaalis tayo sa kapangyarihan ni Satan, napupunta tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? That they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who are sanctified by faith in me. Kaya sa lahat ng mga naghahanap na ng palataya sa Panginoon, ang salita ng Diyos, ang pang-apat na mukha or appearance, aspeto ng salita ng Diyos is the commandment. Nang ibig sabihin, the authoritative source. Ito ang may kapangyarihang pagmumulan ng liwanag na ilaw para po sa paghahanap natin sa Panginoon. Na, sabi doon, ito maganda, nagbubukas ng ating spiritual eyes at tayo po ay in order to turn from the darkness. Makaalis tayo sa darkness, tayo malagay sa liwanag at mawala tayo sa kapangyarihan ng diablo at tayo dadako doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Ganun kahalaga yung salita ng Diyos. Na kung merong isang bagay na pinakamahalaga sa buhay, that is Word of God. Sa buhay ng isang tao. Amen? Nawa hindi natin mamiss yan. Sa buhay na ito, God gave us His Word. His true Word. At yan yung ito yung 5 facet of God's Word. Amen? The law, the testimony, pag sinabi pa lang salita ng Diyos, yung totoong salita ng Diyos, that is the law, the testimony, the statutes, and the commandments. Amen? Sabi diyan kapatid, the fear of the Lord is clean. Sabi ng verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Ano po ibig sabihin yan sa verse natin? Ito pong tinuturo niyan kapatid. The proper response to God's commandment is the fear of the Lord. Ang tamang response sa utos ng Diyos, sa commandment, is fear of the Lord. Fear of the Lord, kapatid. Sabi diyan, para saan? Bringing freedom from life of sin. Kapag ito po ang proper response sa commandments, sa salita ng Panginoon. Proper response yan. And bring freedom from life of sin. Nagpapalaya sa atin doon sa buhay kasalanan. Kaya patuloy natin bulayin ang salita ng Diyos. Let's continually value God's Word and believe in God's Word. Meron po yung magandang layunin sa buhay natin. Yan ang magbibigay ng tamang relasyon sa atin sa Panginoon. Yan po ang magbibigay sa atin ng katalinuhan, ng kaalaman, no, to become wise, kapatid, at yan po ang magbibigay sa atin ng masayang buhay. At the same time, yan po ang gabay na ilaw sa atin na naghahanap patuloy sa Panginoon na lumalakad na ng palataya at ang proper response, kapatid, sa commandment, sa salita ng Diyos, is fear of the Lord. Amen? Amen? Which bring freedom from life of sin. Yan po ang magpapalaya sa atin. Amen? Kaya isang araw, one day, time will come, tayo po'y nakakalaya na doon sa totoong buhay na makasalanan. Amen? Pinapalaya. Ito po yung last.
The five facets of God's true word, kapatid. Sabi dyan, ito yung ang panlimang aspeto, panglimang side, part or elements or interpretation or appearance ng salita, na totoong salita ng Diyos is the judgment. Pag sinabi pa lang Bible, yan eh. Kaya yan po ang salita ng Diyos. Pag sinabing Bible, that is the law, that is the testimony. Ayan. Amen? The law, a general term, God's revealed will. Ayan. Yan po ang nahayag, yung kalooban ng Panginoon na magdadirect sa isang tao sa matuwid o sa tamang relasyon. A testimony. God's true word will testify to His character. Amen? Hindi mo makikilala ang Diyos without God's word. Para makilala natin ang tama, doon tayo sa salita ng Diyos. Amen? Ikaw personal, magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Amen? At malalaman natin yung kanyang kalooban, His will, and to make us wise. You will become wise. Kapag binulay-bulay mo yan at pinaniniwalaan mo. And joy to the godly. It will bring joy sa ating buhay and bring freedom from life of sin. At ito yung panlima, the judgment. Ano po ibig sabihin ng the judgment, kapatid? Basahin natin yung verse natin. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Ito po sinasabi ng verse 9. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Ano pong tinuturo sa atin about the Word of God sa panlimang aspeto ng salita ng Diyos? Pag sinabing Bible, the judgment. Ayan. Nakalagay doon ang, pag sinabing judgment, kapatid, yung paghatol, yung desisyon ng Panginoon, yung sentensya, yung ruling ng Panginoon. Yan po ibig sabihin ng the judgment. Ayan. Sabi diyan, laws governing social life. Amen? Ano po ba ibig sabihin ng laws governing social life, kapatid? Amen? Ibig sabihin, batas na namamahala sa, buhay panlipunan. So, ito yung magandang pamamahala. Itong salita ng Diyos, kapatid, ay pamamahala sa buhay dito sa lipunan natin. Kaya, ito ang pinakamagandang gabay. Ito yung pinakamagandang mamahala sa atin. Itong batas na ito ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ang pinakamahalagang mamahala sa ating pamumuhay dito sa ating lipunan, kapatid. Ang sabi diyan, kapatid, which lead to justice and righteousness. Ililid niya tayo doon sa justice, sa makatarungan. At sa righteousness. Yan po ang salita ng Diyos, kapatid. Laws governing social life which lead to justice and righteousness. Mga batas ng Diyos na mamamahala sa buhay, panlipunan, kapatid, na humahantong sa hustisya at katarungan. Kaya dito, walang katarungan eh. Di ba? Kaya kung babasi ka lang sa batas dito sa tao, makikita natin yon. Makikita natin, unfair, lagi masasabi natin unfair. Pero sa batas ng Diyos, kaya ngayon, alam mo yon. Hindi man, napalusot man ang hindi tama, sa Panginoon, alam ng Diyos yun. Sa batas ng Diyos, yan. Hindi yun makakalusot. Amen? Alam ng Diyos yun. Kaya ito pong tinuturo sa atin. Ganito kaganda ang salita ng Diyos. We need to value God's Word. Napakahalaga ng salita ng Panginoon. Para po ito ay mas God's true Word, kapatid. Ito po ay para mas maging malinaw pa sa atin. Mas lalo pa nating maintindihan ang God's true word. Ito po, bibigyan ko kayo ng mabilisan para mas makatch up pa natin. God's true words, the Bible, the Word of God, yung totoong salita ng Diyos, kapatid. Ito po, para mas maintindihan, mas malinaw, maunawaan natin, at para mas magamit natin sa ating buhay, matayuan natin, maintindihan natin. God's true words, ayan po tinuturo sa atin, revive us. Nire-revive niya tayo. Amen? Nire-revive niya tayo. Nire-revive. Ay, ibig sabihin ng nire-revive, kapatid, nire-resurrect niya tayo. Amen? Tayo po ay nire-renew niya. Nare-renew ang buhay ng isang tao dahil sa totoong salita ng Diyos. Kaya pag totoong salita ng Diyos, it will renew our life, it will recover us. I-recover niya tayo doon sa kapahamakan, sa maruming buhay, sa hindi tamang buhay. At sabi doon, kapatid, iyan po ang magre-repress sa atin. So, iyan po ang salita ng Diyos. God's true word, revive us. Ayan. Make us wise. Bring joy to the heart. Amen? Amen?
give insight. Binibigyan niya tayo ng kaalaman at karunungan, kabatiran. Nagkakaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay na nais ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng insight, kapatid. Nagkakaroon tayo ng pangunawa dahil po salita ng Diyos. Kaya maraming hindi mo maintindihan eh. Ngayon, katulad ng pandemya, maraming hindi nakakaintindi. Hindi nila naintindihan. Pero noon pa man, bago pa lang lumabas, nakapag-share tayo. Ano bang reason? Ako personally, nakita natin doon sa message ng Panginoon. Bakit may COVID? To reveal Himself. Para ihayag ang kanyang sarili. To reveal His power. Ngayon, lahat ng power, walang magagawa. Doktor, kahit sa walang nagawa. But the power of God. Pinapakita nila only God. Amen? Ako personally, talagang I claim it. God healed me. Amen? So, ang pandemic, why God allow it? To reveal Himself, to reveal His power, and to reveal His care. Papakita ni Lord na only God can care. Ang doktor, hindi na, di ba? Pati sila, hindi nila kaya i-care yung sarili nila. Ang mayayaman, nakita na. Ang pera, lahat na. Sabi nga mas marami pa ang mayaman na nangamatay. Yung mga nagbabasura, bakit sila nagtataka sila? Sabi ng iba, kasi immune na raw sa dumi. Yung mga sobrang linis, wala na. Maaga silang Amen? But the truth is, kapatid, bakit ba may pandemya? Siyempre, si Lord ay nagpapaalala na may Diyos. Na marami hanggang ngayon, nasa end times na, hindi pa rin kumikilala sa Diyos. Amen? Ipinahayag ng Panginoon na ngayon, nakita natin. Hanggang ngayon, yung vaccine, hindi para mapagaling maproteksyonan at mapagaling. Walang ganon. Diba? Wala pa rin. Bakit? That is only the power of God. Ni-reveal ni Lord itong pandemya na ito, His power. Kakaiba yung power ni Lord. Na ang power ng mga hindi. Biro mo, mga dalubhasa. Sa lahat ng mga dalubhasa sa mundo, walang nakaproduce ng vaccine na gagaling ka at proteksyonan ka. See? Why? Yan. Naghahayag na hinahayag ng Diyos na siya ang higit na makapangyarihan. May mga bagay na hindi na kaya ng tao. Kaya itong pandemya ay paghahayag ng sarili ng Diyos. Paghahayag ng Diyos sa Kanya. Amen? Kailangan natin siya. Amen? Kailangan natin ang Diyos sa buhay na ito. May mga bagay, hindi lahat ng bagay kaya natin. Iba yung kapangyarihan niya sa kapangyarihan ng tao. Kasi minsan akala natin very powerful dahil maraming pera. Very powerful dahil doktor. Wala. Nung pinadala ang pandemya, walang nakasugpo. Pero si Lord, kapatid, isang ano lang ng mata natin, twinkle eye natin, kapatid, pag ginusto ng Panginoon, tapos na lahat yan. He's a powerful God. Amen? At ngayon, talaga makikita natin ngayon, only God can care for us. Hinahayag ng Panginoon. Iba si Lord mag-care. Amen? Wala makapag-care sa atin. Hindi tayo kayang i-care ng pera. Hindi tayo kayang i-care. Kaya naalala ko si De La Puente. Claire De La Puente, pumunta sa ospital, hindi nakapasok. Hindi siya na-care ng pera niya. Amen? Ng mga tanyag na tao, hindi sila na-care. Maraming tanyag na namatay. Amen? Nakita natin, kapatid. Ito po, napakahalaga. Yung Diyos na pinagtagtiwalaan natin, He gave us His word. Kaya ito yung pagbubulayan. Alamin natin kung yan ay totoong salita ng Diyos. Kasi ngayon, tulad ng sinabi ko, marami na ngayon, puro good vibes na lang. Hindi siya true word. Importante ang true word of God. Kasi ang true word of God, totoong salita ng Diyos, not only good vibes, man, God's true word, revive us. Ito ang kanyang magiging result. Make us wise, bring joy to the heart, give us insight. Ano pa? Warn us. Wina-warn niya tayo. Amen? Wina-warn niya tayo, kapatid. Amen? Reward us. May gantimpala ang salita ng Diyos. Amen? I-bless ka ng salita ng Diyos. You will be blessed. Amen? You will be blessed by God's word, kapatid. Kaya ito po ang salita ng Diyos. Sinimplified po natin pa yan para mas makuha natin. Pero napakahalaga nung pinag-aralan natin kanina. Amen? At ito po yung para mas maintindihan pa natin. Amen? So ngayong umaga, kapatid, sabi diyan, God's true word are guidelines and light for our path. So ang salita ng Diyos, ang totoong salita ng Diyos ay guidelines siya. Amen? Siya po ay guidelines para saan, kapatid? Amen? Siya po ay guidelines para doon sa ating mga landas, sa ating hakbang, sa ating mga tinataha, kapatid. Rather than, tingnan niyo po, rather than chain on our hands and feet. Kasi ganun ang pakiramdam nung, tingnan niyo po yung pandaraya ng kaaway. Na marami,
Pag sinabing Word of God, that is rule, batas yan. Hindi, inaalis niya yung ligaya mo. Parang inaalis niya yung kalayaan mo. Amen? Parang ganun ang dating, but it's not true. Amen? Ngayon, pinag-aaralan natin yung katotohanan ng salita ng Diyos that God's Word, kapatid, are guidelines and light. Ito po'y patnubay, ito po'y instruksyon at liwanag para sa ating mga paghakbang, sa ating hakbang, sa ating mga landasin, rather than chain. Amen? Hindi po ito kadena, hindi po ito tanikala. Ang dating nung ganun po yun kaya dapat ma-break yun. Hindi siya tanikala, hindi ka parang pag binalyo mo ang salita ng Diyos ay para kang pinusasan. Amen? Para kang kinadena. Parang ganun ang dating But it's not true, kapatid. Amen? But that God's true word, kapatid, are guidelines and light para sa ating landas. Hindi po siya kadena para sa ating mga kamay at paa. Ano pa, kapatid? Sabi diyan, the point at danger to warn us. And then, point us success to guide us. Ano pong tinuturo niya sa ating kapatid? Amen? Sabi diyan, the point at danger sa panahon ng panganib. Sabi doon, He will warn us. Babalaan ka niya. Nagbababala ang salita ng Diyos. Iaalis siya tayo doon sa kapahamakan, kapatid. Amen? Sa panahon, the moment of danger, babalaan ka niya. Amen? And then point us success to guide us, kapatid. Itinuturo niya sa atin ang tagumpay. Amen? Tayo po sa moment ng mga success, kapatid, tayo po ay ginagabayan niya. Amen? Kaya talagang nagpa-prosper ang taong nagtitiwala at nagbabalyo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya wag nating ihiwalay ang salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi sapat na tayo mananampalataya. Let's value God's word. Let's meditate God's word. Amen? Bigyan natin ng pansin maigi sa buhay. Kahit gaano kakapagod. Amen? Bigyan mo siya ng time. Amen? O mas maganda, seek God first. Unahin mo. Amen? Amen. Bago ka gagawa ng lahat, unahin mo yon. Let's value God's word para makita natin kung gaano kahalaga ang binubunga ng salita ng Diyos sa ating kapatid. Sabi diyan, kaya po ang Joshua 1:8, ito madalas natin, di ba? Sabi ng Bible, keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night so that you may, sabi diyan, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yan talagang sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi lang yun, ito po sa James. Sabi ng James 1:4b, kapatid, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Amen? Nakita natin, ganun kahalaga salita ng Diyos. Amen? That you may be perfect, complete, lacking anything. Amen? Yan po ang makikita natin, napakaraming nawawala doon sa atin. Sabi diyan, value God's true word, kapatid. Let's value God's true word sapagkat yan ang, amen? We are not perfect, but someday you will become perfect, complete, and lacking anything. Walang pagkukulang, walang kulang. Amen? Amen? At ano pa, hindi lang yon. Yan po ay magbibigay sa atin, sabi doon kanina, great reward. Sa bawat isa sa atin, magbibigay sa atin ng great reward. Ito pong salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, sabi diyan, God's true word endures forever. So let's follow God's word. Let's value God's word. God's true word is authoritative and powerful. Yan po salita ng Diyos. Alam niyo po, naalala ko, sabi ko, ano po ba ang langit? Tingnan niyo po ang langit. Ano ang langit? Amen? The heaven is perfect. Tama po ba? The heaven is perfect. At doon tayo gustong dalhin ni Lord sa perfect. Kaya habang minubulay-bulay ko yun, heaven is perfect place. Amen? Perfect place ang heaven. So, it is for those who will be made perfect by the Lord. At sa lahat ng mga pinerfect ng Panginoon, doon ang pupuntahan nun Amen? Kaya itong salita ng Diyos, God gave us for us to become perfect, complete, and lacking anything. Kasi pupunta tayo doon sa perfect place. Amen? Doon tayo dadalhin Walang papasok, no one can enter sa langit na hindi siya perfect. Kaya ito pong nandito tayo, God wants us to be perfect. Somehow, hindi pa tayo perfect. But, ito ngayon, yung salita ng Diyos, we need to value it. Lalo ngayon, alam natin, nasa end times na tayo.
Amen? So let's continually value, meditate the Word of God. Amen? Nakita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Hindi siya kadena para sa ating mga kamay at paa. Hindi siya mag-aalis ng iyong kagalakan. Kabaliktaran yung sinasabi doon sa pinag-aaralan natin ngayon. But ito yung God's true Word, that you may be perfect, complete, and lacking anything. Yun po ang tinuturo sa atin. Amen? Tayo pong lahat, kapatid, ay tumayo. Amen? So, napakahalaga po niyan. Pwede niyong hingin kay Kuya Jello yung copy nung pag-aaral na yan para alam natin. Pag sinabing Word of God, importanteng alam natin yan. Na hindi yan parusa, hindi yan kabigatan. Kahit anong oras, kahit pagod ka, babasahin mo yan. Kasi napakahalaga niyan sa iyo. Amen? You will be complete. Amen? You will become perfect, lacking anything. Kung saan, ganun din ang pagdadalhan sa atin, kapatid. Amen? Tayo po ngayon ay nasa proseso. Amen? At yung proseso na yan, kapatid, to become perfect, kasama ang salita ng Diyos dyan. Pananampalataya, una sa lahat sa Panginoon, and then value God's Word. Amen? Kahit anong oras at panahon, kahit anong trouble, amen, maniwala ka. Amen? Sa salita ng Panginoon. Paniwalaan mo lahat ng sinasabi ng Panginoon. At makikita natin yung kapakinabangan nun, pagpapala nun sa ating buhay. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus na nagmamahal sa atin, sa bawat isa sa atin, kapatid. Kaya tandaan po natin ang salita ng Diyos. Talagang napakahalaga. Amen? Alam niyo po, sa buhay na ito, tulad na sinabi ko, talagang ang minsan, kahit sa buhay ng mga Kristiyano, sa pamilya, sa church, somehow, pumapasok yung politiko. Merong ganong mga, amen? Na tandaan mo yon. Pwede kang iwanan. Pero si Lord, hindi ka iwanan. Tatandaan natin sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Minsan, hindi ka tanggap ng mundo. Pero ikaw, tandaan mo, tanggap ka ni Lord. Yun ang importante. Kaya pag alam mo salita ng Diyos, kapatid, makikita mo yan. Amen? Hindi ka tinutulungan, si Lord tutulong sa iyo. Tatandaan natin yon. Kaya napakahalaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan, parang nalulushop tayo kasi parang walang tumutulong sa atin. Nakita natin na si Lord may pinauunawa. Kaya kung alam natin ang salita ng Diyos, makikita natin. Amen? Amen? Ang tulong na hinangad natin ay magmumula sa Diyos. Amen? Kaya pwede mo maranasan yung i-discriminate ka, pero si Lord hindi ka niya i-discriminate. Amen? Tama po ba yun? Amen? Nakita natin? Minsan, hindi ko alam kung ano sitwasyon mo sa buhay. May kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay. Amen? Amen? So, minsan, pinanghihinaan ka at walang tutulong. Si Lord po ang tutulong sa iyo. Magtiwala ka, lumapit ka sa Panginoon. Amen? At yun, sapat si Lord sa buhay natin. Kaya po, ang salita ng Diyos, pahalagahan natin sa buhay. Amen? Siguro gusto ko po kayong magkaroon ng maiksing oras sa Panginoon habang umaawit yung ating tagapag-awit sa Panginoon. Amen. Salita mo. Pasalamatan niyo si Lord sa kanyang, Lord, salamat at itinuro mo yung salita mo, yung kahalagahan. Thank you for the 5 facets of your true words, Panginoon. Na ang salita mo, only your words, Panginoon, can direct us to have a right relationship with you. Thank you, Lord, for your words that making us a wise person. Salamat sa iyong salita. Magdudulot, nagbibigay ng kagalakan sa akin, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Ngayong umaga, kapatid, pag binadyo mo salita ng Diyos isang araw, it will bring freedom from life of sin. Palalayain kanya sa buhay makasalanan. Kaya patuloy lang, kapatid. Tayo po'y nasa proseso, kapatid. And tandaan natin God's words, kapatid, sabi doon, will lead to justice and righteousness, kapatid. Yan ay makatarungan, kapatid. Amen. It will bring us a great reward. God's word will make you perfect, complete, and lacking anything, kapatid. Wala kang napakahalaga ng salita ng Diyos. Yes, hallelujah. Amen. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Huwag nating ibaliwala. Kung tayo ay nakita natin sa sarili natin na parang nabaliwala natin ang salita ng Diyos, hindi na natin nababalyo, humble yourself before God. Lord, hindi ko na napapangahawakan. Parang nagkakaroon na ako ng duda sa mga salita mo. Patawad po. Salamat, Panginoon. Mali yung aking kaisipan, Panginoon. Ang salita mo'y magpapala sa akin. Amen. Hallelujah. Sabi mo yan sa Panginoon. Lord, mula ngayon ang salita mo, pangahawakan ko, Panginoon. Huwag mong bibitawan, kapatid, ang salita ng Panginoon.
tapat Sapagkat yan ang magpapala sa iyo. Ang salita ng Panginoon, magbibigay sa iyo ng tamang relasyon sa Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos, magbibigay sa iyo ng karunungan, kapatid. Magbibigay sa iyo ng sapat na kaligayahan, totoong kaligayahan, kapatid. Complete joy ang ibinibigay niyan sa atin. Ang mundong ito mandaraya, kapatid. Amen? Ang salita ng Diyos, magpapalaya sa iyo sa buhay makasalanan, kapatid. Amen? At ang salita ng Diyos, kapatid, siya ang gabay, kapatid. Amen? Siya po ang dapat mamahala. Amen? Gamitin natin sa pang-araw-araw nating buhay ang salita ng Diyos. Yes, hallelujah. Sapat sa Amen? buhay Ang pangako, naglalaman ng pangako sa bawat isa sa atin. Maraming pangako si Lord na sinasabi niya sa kanyang salita. Read and meditate the Word of God, kapatid. Hallelujah. Salita Yes, Lord. Salamat po sa umagang ito. Remind us, Lord, panghawakan namin. Huwag mong bibitawan, kapatid, ang salita ng Diyos. Huwag mong ibabaliwala ang salita ng Diyos. tapat at Value God's Word. Prepare always your heart and life. ay nasa If you iyo. hear the Word of God, do not be distracted of anything. Value God's Word. Do not allow Satan to hinder you to value your Word, to value His Word, to value God's Word, kapatid. Yes. Amen. Hallelujah. Salita Oh, hallelujah. mo, panghahawakan ko. Amen. Salita ng Diyos ay tapat at totoo. God's Word is perfect. Yan po tinuturo sa atin ngayong umaga. God's Word is perfect. It will give you, it will make you complete and lacking Sapat sa anything. buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po muli sa oras na ito na minsan pa, Panginoon, nasa kabila ng magulong takbo ng aming mundo dahil sa pandemya, Panginoon, napakatindi ng great severe damage, matinding damage ang dinudulot ng aming pandemya ngayon, Panginoon. But tulad nga, Panginoon, ang inihayag mo sa iyong mga lingkod, Panginoon, na ang panahon na ito, inalaw mo ang pandemyang ito para mahayag ka. Nais mong kilalanin ka ng bawat tao. Nais mo na ipakita, Panginoon, na iba ang kapangyarihan mo sa lahat ng kapangyarihan. Iba ang iyong pangangalaga. Only you can care for us, lalo sa panahon ngayon. Only you we need, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Kaya tulungan mo, especially sa lahat ng nandito, na kilalanin ka naming lubos sa aming buhay, Panginoon, bilang aming Diyos at Hari ng aming buhay, tagapagligtas, Panginoon. Paranas mo, Lord, ang iyong kapangyarihan. Paranas mo patuloy ang iyong pangangalaga. Kapatid, ang lahat ng kailangan mo, anumang mga problema mo, lahat-lahat ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon because He cares for you. Ngayong umaga, ibalya mo palagi ang salita ng Panginoon. God's Word is perfect. It will make you also a perfect, complete, and lacking anything, kapatid. It will give you, kapatid, a great reward sa iyong buhay. Dito magiging masaya ang buhay ng hindi lang ikaw, maging ang pamilya mo. Amen? Ito ang magdudulot sa atin ng katagumpayan. Value God's Word, kapatid. Tandaan mo yung mga salita ng Panginoon. Yan ang magpapala sa bawat isa sa atin. Ikaw at ako ay nasa proseso patuloy ng ginagawa ng Panginoon at ginagamit niyang kanyang salita. That's why we need to value God's Word. Always hear the Word of God, kapatid. Let's have concentration and focus pagdating sa salita ng Diyos. Let's prepare our hearts, our mind, our spirit, our whole life pagdating sa salita ng Panginoon, kapatid. Value God's Word. Pahalagahan mo ang salita ng panghawakan mo sapagkat yan ay tapat at totoo ang salita ng Panginoon, kapatid. Yan ang magpapala sa iyo. Mauunawaan mo ang maraming bagay na hindi mo maintindihan. It is because of His Word, kapatid. Amen? So, pahalagahan mo ngayong umaga. Yan ang tinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory. Thank you once again, Lord, for the opportunity to hear and meditate your words again. Yes, Lord, we believe that your word is perfect. And it is all we need, Panginoon. Ito ang magbibigay sa amin ng lubos na kasiyahan at katagumpayan, Panginoon. Ang mga salita mo'y magpapalang tunay sa aming mga buhay. Patawarin mo kami kung minsan ay nabaliwala namin ang iyong salita. Kung minsan ay hindi namin binabasa
hindi namin pinahalagahan ang iyong salita. Patawad po, O Diyos. Salamat po sa iyong pagpapahayag, sa panibagong pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Napakahalaga ng salita ang aming napatutunan ngayon sa panahon namin ngayon, Panginoon, sapagkat marami ng ligaw, marami ng hindi alam ang gagawin. But salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin na maunawaan namin ang katotohanan ng iyong salita, na siya magpapalalim ng aming pagkakilala sa iyo, ng iyong karakter, ng iyong kalooban, Panginoon. Kaya salamat po. Continue to bless these people, O God, through your words, O God. Into your hands, kinukumit ko po ang buhay. Salamat po sa habag at grasya mo ngayong umaga. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa mga salita mo. Help us, Lord, to keep your word into our hearts, O God, so that sin will not come in. Bless these people. Salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin ngayong umaga. Into your hands, kinukumit ko po ang buhay ng bawat isa sa amin, maging ang aming pamilya. Continue to guide us, to lead us, O God. Salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, iniklaim namin ang katagumpayan sa aming buhay at pamilya. At sa araw na ito, Panginoon, pinalago mo kami, binago mo kami, Panginoon, pinalakas mo kami sa magitan ng iyong mga salita. Ito pong aming dalangin na may papurit pasalamat sa umagang ito. Salamat muli sa pagkakataon na dinago mo kami sa lugar na ito. Patuloy mo kaming bigyan ng kauhawan at kapanabikan, Panginoon, sa iyong mga salita, na kahit gaano katindi ang aming pagod, ano man ang aming kondisyon at sitwasyon, hindi namin ibabaliwala ang salita mo. Patuloy namin itong babasahin, pagbubulay-bulayin, Panginoon, at pahalagahan at ipamuhay sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen, amen.